Alright mga alright. So in this video, pag-usapan natin ng mga features ng GoPro Hero 9. Sige. Bismillahirrahmanirrahim. Ayun, so nandito ako ngayon sa park dito malapit sa amin. At kagaya nga na nasabi ko, pag-uusapan natin ang features ng GoPro Hero 9. At isa dyan ay yung 5K resolution ng GoPro Hero 9 na wala sa mga older model nito. Okay, so pwede kang mag-shoot ng up to 5K videos at mga photos. Pangalawa dyan na nagustuhan ko ay yung horizon leveling. So bibigyan ko ng example ng horizon leveling. Ayan, so ito ang example ng horizon leveling. So gumamit tayo ng isang cellphone para makita ninyo yung gagawin ko sa ating GoPro Hero 9. So ang example ng horizon leveling, kahit iganyan ko yung GoPro Hero 9 natin or iganyan ko, pangatlong features na nagustuhan ko dito sa GoPro Hero 9 ay yung Hyper Smooth 3.0. So ngayon, naglalakad tayo, try nating tumakbo. Ayan. So tumatakbo ako ngayon guys. I'm not sure kung hindi umaalog yung video, kasi habang tumatakbo ako ngayon guys, yung cam ay umaalog-alog. Hindi ko alam kung nakafocus din yung ano niya sa akin. Ayan. So yan yung Hyper Smooth ng GoPro Hero 9. So ito ang view dito sa park malapit dito sa bahay. Napakalapit lang yung bahay namin eh. Dun lang. So nilalakad ko lang ito. So naririnig yung audio ngayon or microphone ay yung mismong naka-built-in sa GoPro Hero 9. So wala po akong ginagamit na external microphone dito. Ang naririnig nyo ay ang actual na microphone nitong mismong GoPro Hero 9. At ipapakita ko pa sa inyo yung capabilities niya sa gabi, kung ano ba yung output ng video niya sa gabi. Okay, so maglalagay ako ng isang video clip kaninang gabi, kinuhanan ko habang nasa sasakyan ako. So tingnan nyo na lang kung okay. Alright, so ito naman yung kuha ng GoPro Hero 9 sa gabi dito sa stoplight. At itututok ko sa mukha ko kung nakikita ba ako. Ayan. So nakikita ba yung mukha ko? 6:30 ng gabi ngayon. Nandito ako sa loob ng sasakyan. Pero for me, okay na yun. Kasi hindi naman tayo gaanong nagbablog sa gabi, lalo na sa mga madidilim. Kasi maghahanap din talaga tayo ng medyo maliwanag, at least makita lang yung mukha natin. Okay? So yan. Ngayon naglalakad ako ngayon dito sa park. Yung bahay namin ay nandun lang. Ito yung park dito sa amin. So kapag hindi ako tinatamad, dito ako naglalakad-lakad, nagja-jogging-jogging. At saka dito rin kami namamasyal kapag gabi. At kapag gabi maraming tao dito guys. So naririnig nyo yung mic ay yung patalikod sa akin yung front cam ng GoPro Hero 9. So tingnan nyo na lang kung alin ba ang mas okay, yung nakaganyan o yung nakatalikod sa akin yung camera. Basta yung naririnig nyong audio ngayon ay built-in mula dito sa GoPro Hero 9. Ang settings nga pala na ginagamit natin guys ngayon ay 2.7K
60 frame per seconds at naka-linear tayo. Ang shutter speed natin ay 120. So ganun daw kasi yung mga na-research ko sa YouTube. Kapag ang FPS mo ay 60, kailangan mo maglagay ng shutter speed na 120. Parang idodoble mo lang yung FPS or yung frame per seconds ng inyong video. So kung ang FPS mo naman ay nasa 30, mga 60 yung shutter speed mo para wala ganong delay. I'm not sure kung ganun ba yun. Ayan, actually marami pa akong gustong sabihin sa inyo ng mga features nitong GoPro Hero 9, pero yung iba hindi ko pa talaga kabisado, so pinag-aaralan ko pang gamitin itong GoPro Hero 9 natin. At saka yung ano natin guys, profile ay naka-flat lang tayo. At saka about naman sa battery guys, I'm not sure, pero for me yung battery parang medyo madali siyang malobat. Sabi nila malaki na yung battery nito. Ibig sabihin yung mga older model ng GoPro ay talagang napakabilis siguro malobat. Kasi itong GoPro Hero 9, finold charge ko to kagabi, tapos pumunta ako dito nasa 92%, at ngayon medyo naka 1/4 na. So yun lang yung disadvantage nung GoPro. So siguro bibili tayo ng extra battery para in case na kahit malobat tayo ay meron tayong pamalit. So hindi nga pala ako nag-set ng 4K kasi unang-una yun nga, malakas siya mag-consume ng battery kasi mabigat yun, 4K. Kaya ang sinetap ko na lang is 2.7 kaysa 4K. Yung 2.7 ay ayos din naman, malinaw at saka clear yung video. So wala akong complain guys. Itong camera na to ay napaka clean, napaka ganda nung shoot, napakaganda ng kuha. So meron itong 33 feet underwater na capabilities. Pwede mo siyang i-dive without casing. At saka isa pang nasabi dito ay meron siyang drainer ng water dito sa side niya for the microphone. So maganda yon kasi kapag bumulusok ka or nag-dive ka sa tubig, pag angat mo ng GoPro, kagad-agad madidrain yung tubig at kagad-agad maririnig yung boses mo dito sa mic niya. Hindi kagaya daw ng mga older model na minsan kapag magda-dive ka sa tubig tapos aangat ka na, medyo hindi na maririnig yung boses mo dahil tatakpan ng tubig yung microphone. Kaya hindi na minsan naririnig yung mga boses ng mga gumagamit ng older model ng GoPro. Ayun, ngayon naman guys, ito try natin yung slow-mo ng feature na to. So ito try natin yung 2.7K 120 FPS. Okay? So let's get started. Ayun, so nakita nyo yung slow-mo. Ngayon naman, ito try natin yung time wrap. Okay? So let's go. So ang settings nga pala ng time wrap natin ay 1080p. Kasi kung 4K, medyo malaki at parang medyo mabigat siyang i-edit doon sa ating computer. So 1080 na lang. At least makita nyo yung feature ng time wrap nya. Okay?
Ayan mga ka-right, so nakita nyo yung time wrap. So nilibot ko itong buong park, napakalawak nito. At nalibot natin yon in 14 seconds lang gamit yung time wrap. So maganda yung feature ng time wrap kasi pwede kang mag speed, pwede mong pabilisin lahat. At yung 1 minuto ay magiging 5 seconds na lang or 3 seconds. So yun yung napakagandang features ng time wrap. So ngayon naman itatry natin yung kanyang boost ng stabilizer niya, kasi yung ginamit natin kaninang stabilizer ay yun lang yung normal niya. Okay, so hindi yun naka-turn on yung boost niya. So yun lang yung normal na ano ba yan puta stabilizer niya. So ngayon itatry nating pindutin yung boost niya. Ayan, so boost turn on. So ngayon ay naka-boost tayo gamit yung 3.0 super stabilizer niya. So try nating tumakbo for last, tapos uwi na tayo. So kayo na lang bahalang mag-judge kung may kaibahan ba nung naka-boost yung stabilizer at yung normal na stabilizer lang niya. Okay, so kayo na ang bahalang mag-judge guys. So tatakbo tayo at uwi na tayo diretso sa bahay. Nakapagod. Nakapagod mag-review guys. So yan yung boost stabilizer ng GoPro Hero 9. Alright mga alright, so ngayon pauwi na tayo. Naglalakad tayo ngayon pauwi. So yung park ay nandun sa likod ko. So napakalapit lang naman yan. Yan yung kagandahan dito sa amin kasi napakalapit lang kami sa park. So anytime, basta free, pwede kaming pumunta dyan sa park. So ito yung daan papunta sa bahay. So kung nagustuhan nyo ang video ito guys, hanggang dito na lang itong video na to. At kung nagustuhan nyo, please hit the like button and subscribe to my channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe nyo na yan. Okay, so mula ngayon ang gagamitin natin palaging pang vlog ay itong GoPro Hero 9. Okay, so stay tuned pa sa mga new or i-upload natin mga videos. Okay, so maraming salamat sa inyo guys. And thanks for watching. Ayun, so isa pa pala sa mga hindi ko nabanggit na feature ng GoPro Hero 9 ay pwede natin itong gamitin as a webcam. So ang topic na yan ay pag-uusapan natin doon sa main channel ko, yung James Latif Tutorial. So abangan nyo lang yung topic na yan doon. Okay, so makikita nyo doon kung paano nyo magagamit yung Hero 9 ninyo as a webcam.